Attorney, namatay ang umutang sa akin. Kanino ko hahabulin ng bayad? Kapag namatay ang umutang, hindi po mawawala ang utang niya. Mananagot ang naiwan niyang ari-arian o estate bago pa ito mahati sa mga heirs o tagapagmana. Ang proseso, kokolektahin muna ang lahat ng ari-arian ng namatay. Babayaran doon ang mga utang at ang matitira lang ang makahati sa mga heirs. Pero heto ang malaking maling akala. Kahit tumanggap na ng mana ang mga anak, hindi sila personally liable sa buong utang kung sobra sa halaga ng minana nila. Ibig sabihin, kung 100,000 pesos lang ang minana nila, pero 500,000 pesos ang utang, hanggang 100,000 pesos lang ang habol sa kanila. Hindi pwedeng habulin sa kanila yung ipon at sweldo nila. Ang family home pa nga, exempt talaga in most cases. Dapat inaayos ng mga tagapagmana ang naiwang ari-arian ng namatay. Maaari itong gawin sa korte. Paano kung hindi dumaan sa korte ang pag-aayos? Kaya walang executor o administrator na maaaring ihabla. Ito ang madalas na itanong. Sa totoo lang, karamihan ng pamilya sa Pilipinas ay hindi na dumadaan sa korte. Nagkakasundo lang sila mismo sa hatian. Pero hindi ito hadlang sa nagpautang. Ito ang mga options. Number 1. Ikaw mismo bilang creditor ang pwedeng magpetisyon sa korte para magtalaga administrator. Interested person ka rin sa batas. Hindi lang heirs ang pwedeng magsimula nito. Number 2. Kung nag-extrajudicial settlement o nagkasundo ang mga heirs sa labas ng korte na karaniwang ginagawa kapag walang alitan, sila mismo ang mananagot pero hanggang halaga lang ng minana ng bawat isa. Pwede mo silang indemanda ng direkta sa collection case. Walang kailangang buksan pang estate proceeding. Number 3, may 2-year window ka mula sa nasabing settlement para maghabol at nakakagulat. Pwede mo pang habulin ang property kahit na ibenta na ito ng heirs sa ibang tao basta nasa loob ng 2 taon. Pagkalipas ito, sa mismong heirs ka na lang maghahabol, hindi na sa property. Number 4, kung maliit lang ang estate, meron ding summary settlement, mas mabilis at mas mura kaysa full administration. Magpadala ka pa rin ng demand letter, pero i-address mo sa mga tagapagmana tapos banggitin mo yung pangalan ng namatay, o sa mga specific na heirs na alam mo, para nakapreserve ang claim mo kahit wala pang proseso. So, sa kabuuan, ano mga hakbang na dapat mong sundin? Number 1, magpadala ng demand letter sa estate o sa executor o administrator o sa mga heirs kung wala pa nito. Number 2, kung may proceeding na para sa settlement of estate, doon mo ipa-file ang claim. Number 3, kung wala pang proceeding, ikaw mismo ang pwedeng magpetisyon para magkaroon ng administrator. Number 4, kung nagsettle na ang heirs, direktang collection case laban sa kanila. At within the 2-year window, kung habol mo pa rin ang property. Kaya't bago maksyon, lagi mo ng pag-isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng legal advice na wala luhan.